Isang Pinoy tinalo ang 5 NBA player. Tara, pag-usapan natin yan, mga idol. Ang mga basketballista saan man panig ng mundo ay naghahangad na makapaglaro sa isang basketball world competition o mapabilang sa sinasabi na pinakamagagaling ng mga basketballista sa buong mundo. At yan nga ang National Basketball Association o kilala sa tawag na NBA. At dito nga sa mundo ng NBA ay pinipili lang ang pinakamagagaling at kahit nga ang mga magagaling at naging MVP sa kanilang school o lugar na pinanggalingan. Pero pagdating sa NBA sila ay nababangkurin dahil meron pang mas magaling. At maliban nga sa galing ng isang player merong sinusunod na tangkad sa NBA at 6 feet patas nga ang madalas na pasado sa kanila. Pero meron ding ilan na nakakapasok kahit na kulang ang kanilang height at bumaba sila sa 6 feet dahil nagpakita sila ng galing na kakaiba na pwede talaga na makasama sa NBA. At malungkot mang sabihin, wala pang kahit isang purong Pinoy na nakasama sa NBA maliban na lamang kay Jordan Clarkson, naka-Pilipino, pero okay lang din naman yan. Dahil merong isang Pinoy na ginulat ang buong mundo dahil tumalo nga siya ng 5 NBA player sa isang shooting competition. At hindi nga basta-basta ang kanyang mga tinalo na NBA player dahil ito may matataas na pangalan sa National Basketball. At ang dalawa pa nga dito ang isa sa mga binansagan na pinakamagaling na MVP sa NBA. At kilalanin nga natin ang Pinoy na gumulat sa buong mundo at ang kanyang pangalan ay Ricardo Reyes. May tangkad na 5'7" at may edad na 41 anyos o 41 years old. At siya nga ay nagkatrabaho sa Amerika bilang isang busboy sa Barney Bineri Restaurant sa California. Mahirap ang buhay dahil kailangan ay kumayod araw-araw para mabuhay sa mundong ibabaw at kailangan niyang magtiyaga para sa pamilya na umaasa sa kanya. At kahit nga nakakapagod ang trabaho hindi siya sumusuko sa hamon ng buhay dahil meron nga siyang pangarap na gustong maabot at sa taas nga ng kanyang determinasyon magbubunga ang lahat ng kanyang hirap at pagtitiyaga dahil isang araw dumating ang isang oportunidad sa kanyang buhay, isang oportunidad na maaaring magpabago sa kanyang kinagisnang buhay dahil Hunyo taong 2010 merong isang ginanap na shooting competition na kung tawagin ay Pop A-Shot Challenge sa programa ng sikat na host na si Jimmy Kimmel. At maswerte ngang napili ang ating bida na si Ricardo Reyes at ang kanyang mga makakalaban sa kompetisyong ito mga sikat na NBA player. At unahin na nga natin si LeBron James, ang isa sa mga #1 MVP sa NBA. At halos lahat nga ng tao sa mundo kilala ang pangalang LeBron James. At bago nga magumpisa ang kanilang laban pinakita muna ang kanilang mga highlights. At sa laban nga ng dalawa, kay LeBron James ang unang tira. At nakakuha nga siya ng 42 points sa loob ng 30 segundo. At ang ating bida naman ang titira. At dito nga magugulat ang buong mundo dahil sa galing ni Ricardo Reyes. At tinambakan nga niya si LeBron James. At kung babalikan nga natin ang video, kalmadong-kalmado ang ating bida sa pag-shoot ng bola at natulala nga dyan. At nabigla si LeBron James sa tirada ng ating bida. At nagtapos nga ang kanilang score sa 42-72. Tambak talaga si LeBron James sa mga puntos. At astig talaga ang ginawa ni Ricardo Reyes dyan mga idol. Dahil sa loob ng 30 segundo
pumuntos siya ng 72 points. At napakarami talaga ang nagulat dyan dahil tinalo ng normal na tao ang isa sa mga binansagang pinakamagaling na NBA player sa mundo. At dahil nga sa kanyang matinding pinakita dyan, kaya nagustuhan siya ng programa at gusto siyang ilabang muli sa iba pang NBA player. At ang kanyang pangalawang makakalaban ay ang susunod sa era ng pinakasikat na NBA player noon. Dahil kung matatandaan nyo, ang pangalang Michael Jordan ay kilalang kilala sa mundo. At kahit nga ang mga tao na walang hilig sa basketball, pero kilala pa rin ang kanyang pangalan. Pero hindi si Jordan ang makakalaban ng ating bida, kundi ang susunod kay Jordan. Dahil sa kasikatan nga ni Jordan, at bago nga magtapos ito, meron pang isang pangalan na susunod na uuging sa mundo. At ang basketball player nga na yan, ang isa rin sa mga binansagan na pinakamagaling na MVP sa NBA. At yan nga si Kobe Bryant. At bago nga mag-umpisa ang kanilang laban, muling pinakita ang kanilang mga highlights. At tulad nga ng unang laban, ang unang tumira ang NBA player na si Kobe Bryant. At nakakuha nga siya ng 58 points sa loob ng 30 segundo. At kung babalikan nga natin ang video, makikita natin ang mukha ng ating bida na nakatingin kay Kobe Bryant. At si Ricardo Reyes na nga ang titira. At sa umpisa pa nga lang napatingin na agad si Kobe at nagulat at napangiti sa galing ni Ricardo. At sa sobrang galing nga ng ating bida, itinapal na ito ni Kobe sabay tawa. Dahil sa kakaibang katangian ng ating bida sa pag-shoot ng bola. At nagtapos nga ang mga puntos pabor ulit sa ating bida dahil nakakuha siya ng 82 points sa loob ng 30 segundo at tambak ulit ang NBA players. At si Ricardo na naman ang hinirang na panalo sa shooting competition. At napakarami na naman ang nagulat dyan dahil dalawa na ang kanyang tinalo na NBA player. Dahil ang dalawang ito ang isa sa mga sinasabi na pinakamagagaling na NBA sa mundo sa kanilang panahon. At talagang nakakagulat na tinalo sila ng normal na tao sa pag-shoot ng bola. At partida talaga dahil 5'7" lang ang height ng ating bida samantalang 6 feet pataas ang height ng dalawa. Kaya kung pagbabasihan natin pabor na pabor talaga sa kanila ang shooting dahil kitang kita nila ang ring. Kaya patunay na yan na wala sa tangkad ang pagiging shooter. At pinatunayan nga yan ni Ricardo Reyes kahit na hindi siya ganun katangkad pero meron siyang ibubuga laban sa mga higante at mas patangkad pa sa kanya. At kung akala nyo na dyan na magtatapos ang pagpapasiklab ng ating bida sa mundo, malayong malayo pa yan sa pagtatapos ng era ng ating bida. Dahil meron pa siyang 3 NBA player na tatambakan sa shooting competition. At ito pa nga ang isa niyang makakalaban na NBA player, si Charles Barkley. At bago nga mag-umpisa, pinakita na naman ang highlights ng dalawa. At ang unang tira is NBA player na si Charles Barkley.
nakapagtala nga siya ng 85 points sa loob ng 30 segundo. At tambak na naman ang NBA player sa muling pagkakataon at ang ating bida na naman ang nakakuha ng tropeyo sa shooting competition. At dahil nga naging paborito na siya ng mga tao at ng mismong programa, muli ulit siyang ilalaban para depensahan ang kanyang tropeyo at isang NBA player na naman ang kanyang makakalaban. At yan nga ay si Lamar Odom at pinakita na nga ulit ang kanilang mga highlights. At ang unang tira ulit ay para sa NBA player na si Odom. At nakakuha nga siya ng 35 points at si Ricardo Reyes naman ang titira. At tambak na naman ang NBA player dahil 84 points ang naitala ng ating bida samantalang kay Odom ay 35 points lang at tagumpay na naman ang ating bida sa pagdepensa ng kanyang tropeyo. At ang panglima naman na kanyang makakalaban ay isang NBA player na naman at isang magaling na MVP. At yan nga ay si Carmelo Anthony na isang shooter at pinakita na nga ulit ang kanilang highlights bago mag-umpisa ang kanilang laban. At ang unang tira ay kay Carmelo Anthony. At nakakuha nga siya ng 38 points. At si Ricardo naman ang titira. At nakakuha naman siya ng 72 points. At tambak ulit ang NBA players sa galing ng ating bida. At dyan nga'y sobrang saya ng ating bida dahil maliban nga sa cash prize, meron din siyang nakuha na brand new car sa kanyang pagkapanalo. At napakarami nga ang nagulat at natutuwa sa ating bida dahil 5 na ang kanyang tinalo na NBA player sa shooting competition. At magugulat pa kayo kung sasabihin ko na meron pa siyang isang makakalaban na NBA player. At yan nga ay walang iba kundi si Blake Griffin. At magpapatuloy nga kaya ang tagumpay ng ating bida o malalasap niya na ang kanyang unang pagkatalo. Bago nga mag-umpisa ang laban, ipinakita na naman ang kanilang mga highlights. At ang unang tira ay para kay Blake Griffin. At nakakuha nga siya ng 57 points. At ang ating bida naman ang titira. At dito nga mas lalong nagulat ang lahat dahil naka-blindfold siya habang titira. Kaso ang malaking katanungan may papasok niya nga kaya ang mga bola kung merong takip ang kanyang mga mata. At nagumpisa na nga tumira ang ating bida. At dyan nga nagulat na naman ang buong mundo sa ginawa ni Ricardo Reyes dahil nakuha niya pa rin ang panalo kahit na merong takip ang kanyang mga mata. At nagtapos nga ang mga puntos. 60 points para kay Ricardo at 57 points naman para kay Blake Griffin. At nanatiling si Ricardo ang kampiyon sa kompetisyon at hindi nga siya nakaranas ng pagkatalo sa mga NBA player na sinasabi na pinakamagagaling na basketballista sa buong mundo.
At napakaastig talaga ng kwento ng busboy na si Ricardo Reyes, dahil sino mag-aakala na isang busboy ang lalampaso sa sikat na mga NBA players sa mundo. Kaya astig talaga ang mga talento ng bawat Pilipino, dahil kahit maliit lang ang ating bansa, pero pagdating sa sports ay kaya nating makipagsabayan at manalo sa bawat panig ng mundo. At hanggang dito na nga lang muna tayo. At kung nagustuhan mo ang video ay sana wag mo namang kalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat. Lugar na pugad ng mga kumakain ng tao. Lugar na pugad ng mga kumakain ng tao. Sa ating mundong ginagalawan ay marami pa talagang mga nilalang na hindi pa natutuklasan, at meron ding mga tao na sadyang may kakaibang talento at tinatawag nga silang superhuman. At kung mahilig ka nga sa mga ganitong video, sana huwag mong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para lagi kang updated sa mga latest uploads natin. Salamat! Ang target natin ngayong araw, ang pugad ng mga kumakain ng tao. Merong lugar sa ating mundo na lubhang napakadelikado, dahil kung mapapadpad ka rito hindi ka na makakabalik ng buhay. Ilang siglo na ang nakararaan sa masukan na kagubatan na matatagpuan sa karagatan ng Pasipiko sa bansa ng Oceania, ang Papua New Guinea. Ang pugad ng mga nilalang na kumakain ng tao. Marami na ang naiulat na mga balita sa mga taong nawawala, at hanggang ngayon hindi pa rin sila nakikita at natatagpuan. At ang sabi, ang lahat ng mga tao na nawala isang lugar lang ang huling napuntahan, ang masukan na kagubatan sa Papua New Guinea. At dahil nga sa pagputok ng balita sa mga taong nawawala sa Papua New Guinea at hindi na nakakabalik, ikinatakutan ang nasabing lugar at walang nangangaas na pumunta rito, dahil ito nga ang pugad ng mga nilalang na kumakain ng tao, at tinatawag nga silang mga kanibal. Sila ang uri ng mga tao na hindi nabuhay sa modernong sibilisasyon, at sila nga ay nakatira sa masusukal na kagubatan sa Oceania. At kung may mga tao na hindi sinasadya na makapunta rito, mga sibilyan na stranded lamang, ito'y agad-agaran nilang susugurin at kakainin, dahil ang tingin nila sa mga taong tagalabas kanilang mga pagkain. Wala silang puso sa mga taong napapadpad sa kanilang lugar. Ito'y kanilang kakainin, buhay man o patay, luto man o hindi. At ang dugo na umaagos ang kanilang magiging tubig. Kaawa-awa ang sinasapit ng mga tao na napapadpad dito, dahil masyadong brutal ang mga kanibal nung unang panahon. Dahil pag nakakakita sila ng ibang tao, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Sila ay natatakam, at ikaw ay kanilang hakabulin, at hindi kanila titigilan hanggat ikaw ay kanilang mahuli. At kahit nga ang mga bata rito ay sobrang takam sa laman ng tao, para silang gutom na walang alam kung hindi kumain, dahil walang batas-batas sa kanilang lugar. Malaya sila sa anumang gusto nila. Sila ay tribo-tribo at tulong-tulong sa pagpaslang sa ibang mga tao na mapapadpad sa kanilang lugar. At kung mapapadpad ka rito, dapat mabilis kang tumakbo, dahil kung pabagal-bagal ka, aabutan ka nila. Kaya dapat meron kang mga dala na deadly weapon tulad ng baril. Ang problema nga lang, pag naubusan ka na ng bala, dahil marami ang tribo nila sa kagubatan, at nakilala na nga ang kanibal saan man panig ng mundo. At marami na nga ang mga movie na naglabasan, at isa na nga dyan ang Green Inferno, at marami pang iba. At hanggang ngayon kinakatakutan pa rin ang kagubatan sa Papua New Guinea. Kaso ngayon hindi na ganun katindi ang mga balita na naiulat na nawawala, hindi katulad ng unang siglo na talagang grabe. Siguro dahil natatakot na rin sila na baka bombahin na sila ng gobyerno pag hindi pa sila tumigil sa kanibalismong ginagawa nila. Babae na sinaniban ng demonyo.
babae na sinaniban ng demonyo. Ang sanib ay karaniwan na nangyayari sa mga tao na natipuhan ng masamang espiritu. At ito ay nakakatakot dahil hindi mo kontrolado ang iyong katawan at ikaw ay sunod-sunuran sa masasamang espiritu. Ang sanib ay ilang beses na nangyari sa ating bansa at ganoon na rin sa buong mundo. At paniniwala nga ng iilan, kung ikaw ay matatakotin sa multo, ay malaki daw ang tsansa na ikaw ay puntiryahin ng masasamang espiritu. Pero meron ding nagsasabi na malaking kalokohan daw ang kasabihang ito dahil ang pagsanib daw ay walang pinipili na tao. Kahit sino daw ay kayang saniban ng masamang espiritu. At kung totoo nga yan, ay talagang nakakatakot. At punta na nga tayo sa babae na sinaniban daw ng demonyo o masamang espiritu. Ang video ito ay kuha pa noong 90s. Isang babae ang pinapahirapan ng masamang espiritu. Ang kanyang mga magulang ay hindi na malaman kung ano ang gagawin sa kanilang anak dahil halos hindi na ito kumakain at hindi na rin nila ito makausap at parang may ibang tao na nasa katawan ng kanilang anak. Pinatingin nila ito sa mga espesyalista para malaman kung ano nga ba ang kondisyon ng kanilang anak. Ngunit bigo sila dahil kahit ang mga espesyalista at mga eksperto hindi malaman kung ano ang sakit ng babae. Ang kanilang anak ay bigla na lang nagsasalita na animoy na iba ang boses. Sa takot ng magulang ng babae sumangguni na sila sa mga albularyo para gumaling lang ang kanilang anak. At ito nga ang mga sumunod na nangyari. Ang albularyo ay may dalang dalawang itlog at binasag niya ang unang itlog at makikita nga sa video na wala namang kakaiba sa itlog na ito. At ang isang itlog naman ay pinunas niya sa noo ng babae. At ang mga sumunod na eksena ay talaga namang nakakakilabot dahil ang itlog na pinampunas sa noo ng babae ay nagmistulang kulay itim at hindi maipaliwanag. At ang nakakatakot pa dito, ang babae ay naging desperado at kinain niya at hinigop ang mistulang kulay itim na nagmula sa itlog at pilit nga siyang pinapakalma at pinapahiga. At ang mga sumunod na eksena ay talagang nakakakilabot dahil ang katawan ng babae ay bigla na lang lumutang sa hindi maipaliwanag na pangyayari. Nakakatakot na nilalang sa abandonadong lugar na nakuhanan ng kamera. Nakakatakot na nilalang sa abandonadong lugar na nakuhanan ng kamera. Merong mga tao sa ating mundo na mahilig sa mga misteryo o sa mga bagay na talagang interesante. Merong mga grupo na pilit tinutuklas ang mga kababalaghan sa ating mundo at sila nga ay tinatawag na mga ghost hunter. Sila ang mga grupo na sinusuyod ang masusukal na kagubatan sa gitna ng araw o gitna ng dilim para makahanap lang ng mga misteryosong bagay o nilalang. At naghahanap din sila ng mga lumang establishmento at mga abandonadong lugar. Ngunit kung sa gitna ng paghahanap mo ng misteryo meron palang paparating na peligro, ano ang gagawin mo? Isang lumang abandonadong lugar ang natagpuan at sa gilid nito ay may mga talahiban at makikita nga sa video ang pagsuyod sa lugar at makikita sa isang parte ng lugar ay masyadong makalat at kung ano-anong klaseng balat o plastik ng pagkain ang makikita rito na para bang may kumain kailan lang sa parte ng lugar na ito na nakalimutan niyang linisin. At sa pagpatuloy nga sa pagsuyod ng lugar nag-agaw pansin ang isang balon na nakakakilabot dahil ayon nga sa kwento-kwento tungkol sa balon meron daw mga tao na nagpupunta rito at bigla na lang nawawala at hindi na natatagpuan.
At ayon nga sa sabi-sabi, meron daw nilalang na nakatira sa balon ito. Kaso nga lang sa takot ng mga tao, walang naglalakas loob na pasukin at suyurin ang balon sa lugar. At dahil na rin sa nakakatakot na kasabihan tungkol sa balon, minabuti nila na mag-iba na lang ng lokasyon. Kaso nga lang, huli na ang lahat. Dahil sa mismong lugar, hindi kalayuan sa kumukuha ng kamera, mayroong isang nilalang na nakatalikod at parang kumakain yung mga oras na yun. At yung napansin niya na mayroong tao sa kanyang lugar, habas-habas niya itong hinabol at kumaripas ng takbo ang kumukuha ng kamera. At kung nagustuhan mo ang video, sana huwag mo namang kalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Salamat! Nakakatakot na nilalang na kumakain ng tao na nakuhanan ng kamera. Ang babaeng mamamaslang. Tara, pag-usapan natin yan, mga idol. Isang babae ang nagpagulat sa napakaraming tao dahil ang babaeng ito may karumal-dumal na ginawa sa kanyang buhay. Pero kung iyong pagmamasdan ng kanyang itsura, talaga naman hindi mo makakalain na magagawa niya ang karumal-dumal na pangyayari dahil ang kanyang muka ay napakaamo. Ngunit ang amo ng kanyang muka ay kabaliktaran sa ginawa niyang karumal-dumal. At kilalanin nga natin ang babaeng walang puso at ang kanyang pangalan ay Isabela Guzman mula sa Amerika. Ayon sa pahayag ng kanyang ama, ang kanyang anak ay maayos naman, lalo na yung bata pa ito, at masaya nga daw ang kanilang pagsasama bilang isang pamilya. Ngunit sa pagtungtong ni Isabela sa edad na 18 anyos o 18 years old, tila naging magulo ang pagsasama ni Isabela at ng kanyang ina dahil madalas na nga daw ito nag-aaway at ang matamis nilang pagsasama noon tila nawala lahat. At ang kadalasan na pinag-aawayan ng mag-ina ay ang pananakit nga daw ng ina sa kanyang anak ang madalas na pinagmumulan ng kanilang away, hanggang isang araw humantong na nga sa karumal-dumal na pangyayari ang alitan ng mag-ina dahil si Isabela walang awang pinaslang ang kanyang sariling ina. At hindi nga normal ang pagpaslang niya rito dahil napakabrutal ng ginawa niya sa kanyang ina, dahil ito nga sinaksak niya ng paulit-ulit hanggang ito ay mamatay. At naitala na 79 na ulit ang saksak na ginawa ni Isabela sa kanyang ina. At hindi pa nga siya nakontento dito dahil habang wala nang malay ang kanyang ina, kumuha pa siya ng baseball bat para ihampas sa ulo nito ng paulit-ulit. At naganap nga ang karumal-dumal na pangyayari na yan sa mismong tahanan ng mag-ina, at sa mismong CR nga ginawa ni Isabela ang brutal na pangyayari. At pagkatapos nga ng pangyayari mabilis na inaresto si Isabela at sa kanyang pagharap sa hukuman habang nililitis ang kanyang kaso. Eto nga ang ilang sandali na ginawa niya sa harap ng kamera. Tila walang pagsisisi sa kanyang muka at parang wala lang sa kanya ang kanyang ginawa. At pagkatapos nga ng paglilitis, ang hatol sa kanya ng korte not guilty at hindi nga siya nakulong sa kanyang karumal-dumal na ginawa sa kanyang ina, dahil napag-alaman na si Isabela ay mayroong mental disorder o sakit sa pag-iisip. At yan nga ang realidad sa ating mundo. Kahit na matindi at malinaw ang ebidensya, kung ang salarin ay may sakit sa pag-iisip, iligtas sa tinatawag na batas at ang hustisya ay hindi makukuha ng biktima dahil wala ngang magaganap na pagkakulong sa ganitong klaseng kaso. Pero ayon nga sa mga nakalap na impormasyon, bago nga daw gawin ni Isabela ang brutal na pangyayari, nagchat pa daw ito sa kanyang ina. At ito nga ang kanyang chat, at diyan nga masasabi na pinaghandaan ni Isabela ang pagpaslang sa kanyang ina.
Dahil sa chat niya nga dyan, magbabayad nga daw ang kanyang ina. Pero merong mga nagsasabi na nag-udyok daw kay Isabela. Kaya niya ito nagawa dahil nga daw sa puot at galit na kanyang kinimkim sa kanyang puso, at yan nga ang pananakit ng kanyang ina sa kanya, at yan nga daw ang paniguradong dahilan kung bakit ito nagawa ni Isabela sa kanyang ina. Kaso nga lang, hindi pa rin katanggap-tanggap na kunin mo ang buhay ng sarili mong ina, dahil kahit anong sama ng isang ina, siya pa rin ang nagluwal sa iyong buhay. At napakalungkot nga ng ganitong pangyayari dahil ang mismong anak ang kumuha sa buhay ng sarili niyang ina. Lugar na pugad ng mga kumakain ng tao. Ang target natin ngayong araw, ang pugad ng mga kumakain ng tao. Mayroong lugar sa ating mundo na lubhang napakadelikado, dahil kung mapapadpad ka rito, hindi ka na makakabalik ng buhay. Ilang siglo na ang nakararaan sa masukan na kagubatan na matatagpuan sa karagatan ng Pasipiko sa bansa ng Oceania, ang Papua New Guinea, ang pugad ng mga nilalang na kumakain ng tao. Marami na ang naiulat ng mga balita sa mga taong nawawala, at hanggang ngayon hindi pa rin sila nakikita at natatagpuan. At ang sabi, ang lahat ng mga tao na nawala, isang lugar lang ang huling napuntahan, ang masukal na kagubatan sa Papua New Guinea. At dahil nga sa pagputok ng balita sa mga taong nawawala sa Papua New Guinea at hindi na nakakabalik, ikinatakutan ang nasabing lugar at walang nangangaas na pumunta rito, dahil ito nga ang pugad ng mga nilalang na kumakain ng tao, at tinatawag nga silang mga kanibal. Sila ang uri ng mga tao na hindi nabuhay sa modernong sibilisasyon, at sila nga ay nakatira sa masusukal na kagubatan sa Oceania. At kung may mga tao na hindi sinasadya na makapunta rito, mga sibilyan na stranded lamang, ito'y agad-agaran nilang susugurin at kakainin, dahil ang tingin nila sa mga taong tagalabas kanilang mga pagkain. Wala silang puso sa mga taong napapadpad sa kanilang lugar. Ito'y kanilang kakainin, buhay man o patay, lutuman o hindi, at ang dugo na umaagos ang kanilang magiging tubig. Kaawa-awa ang sinasapit ng mga tao na napapadpad dito, dahil masyadong brutal ang mga kanibal nung unang panahon, dahil pag nakakakita sila ng ibang tao, hindi nila mapigilan ang kanilang sarili. Sila ay natatakam, at ikaw ay kanilang hakabulin, at hindi kanila titigilan hanggat ikaw ay kanilang mahuli. At kahit nga ang mga bata rito ay sobrang takam sa laman ng tao, para silang gutom na walang alam kung hindi kumain, dahil walang batas-batas sa kanilang lugar. Malaya sila sa anumang gusto nila. Sila ay tribo-tribo at tulong-tulong sa pagpaslang sa ibang mga tao na mapapadpad sa kanilang lugar. At kung mapapadpad ka rito, dapat mabilis kang tumakbo, dahil kung pabagal-bagal ka, aabutan ka nila. Kaya dapat meron kang mga dala na deadly weapon tulad ng baril. Ang problema nga lang, pag naubusan ka na ng bala, dahil marami ang tribo nila sa kagubatan, at nakilala na nga ang kanibal saan man panig ng mundo, at marami na nga ang mga movie na naglabasan, at isa na nga dyan ang Green Inferno, at marami pang iba. At hanggang ngayon kinakatakutan pa rin ang kagubatan sa Papua New Guinea. Kaso ngayon hindi na ganun katindi ang mga balita na naiulat na nawawala, hindi katulad ng unang siglo na talagang grabe. Siguro dahil natatakot na rin sila na baka bombahin na sila ng gobyerno pag hindi pa sila tumigil sa kanibalismong ginagawa nila. Ang mga mangingisda na nakahuli ng sirena.
ang mga mangingisda na nakahuli ng sirena. Isang grupo ng mga mangingisda ang naglayag ng maaga para makarami sila na mahuli na isda sa buong araw at sinuyod nga nila ang malawak na karagatan sa kanlurang bahagi sa isla ng Asya. At sa paglalayag nga ng grupo, masaya sila dahil sa umpisa pa lang, marami na ang kanilang nahuli. At pinagpatuloy nga nila ang kanilang panghuhuli hanggat umabot na sa alas 12 ng tanghali. At sila nga nagpahinga muna at kumain, at pagkatapos nga ng pahinga bumalik na sila sa trabaho at sila ay nagpatuloy sa panghuhuli ng lamang dagat. At sa gitna nga ng kanilang panghuhuli merong aagaw pansin sa kanilang lambat at bibigla sa kanilang lahat dahil sa kanilang lambat merong isang kamay na sumulpot. At nagulat nga silang lahat sa kanilang nakita at nabitawan nga nila ang lambat, at ang kamay at nilalang na nasa lambat ay nakatakas. At ayon nga sa mga saksi at nakakita, kakaiba daw ang itsura ng nilalang na nahuli nila sa kanilang lambat, at kaya daw nila ito nabitawan dahil nakaramdam daw sila ng takot at kaba yung mga oras na yon. At sa pagputok nga ng video ito, sarit-saring opinyon na naman ng mga tao ukol dito. Marami ang mga nagsasabi na sirena nga daw ang nahuli ng mga mangingisda, at kahit nga mga eksperto walang masabi kung anong klaseng nilalang ang nahuli ng mga mangingisda. At kahit nga ang Animal Planet na dumidiskubre ng mga kakaibang nilalang tinampok din nila ang video ito, at hanggang ngayon nananatili pa rin misteryo ang nilalang na nahuli ng mga mangingisda. At kung nagustuhan mo ang video, sana huwag mo namang kalimutan mag-subscribe and click the bell icon para masuportahan ang aking channel. Salamat! Manny Pacquiao, dumadami na ang kalaban. Tara, pag-usapan natin yan mga idol. Ngayong kasalukuyan, lalaban nga si Manny Pacquiao sa isang undefeated world champion na si Errol Spence Jr. At hindi pa nga naglalaban ng dalawa, pero marami na ang bumabatikos kay Pacquiao. At dahil nga yan sa mga nakaraang pakayag ni Pacquiao tungkol sa korupsyon sa ating bansa, dahil madami nga daw ang tiwali sa Administrasyong Duterte na patuloy nga daw ang pagkamkam sa pera ng taong bayan. At dahil nga sa mga salitang binitawan ni Pacquiao, marami ang bumatikos sa kanya. At isa na nga dyan, ang isang sikat na social media artist na si Jam Magno. At nasabi nga niya na si Manny Pacquiao isang bobong tao, at siya nga daw ang pinakabobo sa mga senador. At minura niya pa ang ating pambansang kamao. At nasabi niya nga yan dahil sa kadahilanan na pambabatikos ni Pacquiao sa Administrasyong Duterte. At isa pa sa mga bumabatikos kay Pacman, ang nilalang na nagpahinto nga daw ng lindol at nagpasara ng ABS-CBN na si Pastor Kibuloy. At hinamon nga ni Kibuloy si Pacquiao na sumagot nga daw siya sa mga tanong nito. At sabi nga ni Pastor Kibuloy, may ambisyon nga daw ito na magpresidente, kaya daw ginagawa ni Pacquiao ito. At sabi niya pa, may 3 hakbang nga daw na ginawa si Pacquiao, kaya nagalit ang Pangulong Duterte sa kanya at ang buong supporters ng Administrasyong Duterte. At ang unang hakbang nga daw na ginawa niya yung sa Philippine Sea, dahil matatandaan nga daw na si Pacman sumasawsaw sa issue na ito, at hinayaan na nga lang daw ni Duterte ang ginawa ni Pacquiao na ito. At ang pangalawang hakbang nga daw na ginawa ni Pacquiao, na kung siya nga daw magiging presidente, aalisin niya nga daw ang mga squatter at bibigyan niya nga daw ng mga bahay ang mga taong walang tirahan at nangangailangan. At sa mga salita nga daw ni Pacquiao na yan, may malaking patama nga daw yung kay President Duterte, dahil ito nga daw ang kasalukuyang pangulo. Pero hinayaan na nga lang daw ulit ni Duterte ang mga sinabi ni Pacquiao dito. At good luck na nga lang daw kay Manny Pacquiao. At ang huling hakbang nga daw na ginawa ni Pacquiao, kaya napasama siya sa mga tao at kay President Duterte. At yan nga yung banggitin ni Pacman na ang korupsyon nga daw ngayon mas malala pa kumpara sa Administrasyong Aquino, dahil doble o triple nga daw ang korupsyon ngayong kasalukuyan. At yan nga daw ang pinakamatinding patama ni Pacquiao kay Duterte. Kaya daw si Duterte nagsalita na sa mga aligasyon ni Pacquiao, at sabi nga niya na ibigay daw sa kanya ang mga pangalan ng mga ahensya at mga tao na tinutukoy ni Pacquiao na mga korap, at hihintayin nga daw ni Duterte ang listahan ni Pacquiao sa mga aligasyon na binabato nito. At nagbigay nga daw si Pacquiao ng kanyang ebidensya, at yan nga yung WHO. At mabilis naman itong sinagot ni Duque na maling impormasyon nga daw, dahil wala nga daw nagaganap na korupsyon sa kanilang partido.
at handa nga daw sila sa anumang investigasyon. At balik nga tayo sa banat ni Kibuloy. At isa nga sa mga tira niya kay Pacquiao, paano nga daw ito nakagraduate kung 3 months lang? Dahil 4 years nga daw ang karamihan na ginugugol ng iba para lang makagraduate. Pero si Manny nga daw, parang nag-shortcut yata dahil kinuha niya lang ito. At sabi nga ni Kibuloy na sumagot nga daw si Manny sa lahat ng mga katanungan niya at ayon nga sa balita ng UNTV, maaaring maparusahan si Senator Manny sa kanyang mga pakayag, lalo na kung hindi niya ito mapapatunayan. At ayon nga kay Secretary Cusi ng PDP Laban, sa mga pakayag nga daw ni Manny Pacquiao sa kanilang mismong partido, mas mabuti nga daw na siya na mismo ang kusang umalis sa kanilang partido. At sumagot na nga rin ang Malacanang sa mga aligasyon ni Manny Pacquiao at nagsalita na nga rito ang kanilang tagapagsalita na si Harry Roque. At sabi nga niya na wala daw kwenta ang mga pakayag ni Pacquiao at giit niya pa na watusi nga lang daw at akala niya ay atom bomb dahil wala nga daw ebidensya si Manny Pacquiao sa kanyang mga aligasyon. At ang buwelta naman ni Duterte kay Pacquiao na punch drunk nga daw si Manny Pacquiao o nakalug daw ang utak dahil sa pagbaboxing. At ang sagot naman ni Pacquiao kay Duterte at kay Harry Roque, at sabi nga ni Pacquiao na antayin nga lang daw nila ang pagbabalik niya mula sa Amerika at doon niya nga daw ilalatag ang kanyang mga pasabog na ebidensya. Pero giit niya na hindi siya nakikipag-away sa Pangulo at gusto niya nga lang daw na tulungan ito na matigil ang korupsyon at alisin ang mga tiwaling nakaupo sa pwesto. At ngayon nga pinaghahandaan muna ni Manny Pacquiao ang kanyang magiging laban sa boxing. At pagkatapos nga ng kanyang laban kay Spence, panibagong laban na naman ang kanyang kakaharapin pagluwas niya ng Pilipinas. At ayon nga kay Mr. Ben Tulpo, baka nga daw matalo ang ating pambansang kamao sa kanyang darating na laban dahil na rin sa matinding mga problema na kanyang pinagdadaanan sa ngayon. At may punto naman ang pakayag ni Mr. Ben Tulpo dahil isipin nyo na lang mga idol, si Pacquiao merong paparating na laban para bigyan ulit ng karangalan ng ating bansang Pilipinas sa buong mundo. At imbis na suporta ang kanyang matanggap, puro batikos ang binibigay sa kanya. Paano nga kaya siya makakatulog ng maayos at makakapag-focus sa kanyang training kung ganito ang kanyang dinaranas ngayon? At sana nga manalo pa rin ang ating pambansang kamao sa kanyang darating na laban kahit na meron siyang matinding problema na pinagdadaanan. At sana nga rin magkasundo ulit sila ni President Duterte dahil isa lang naman ang kanilang layunin, at yan nga sugpuin ng korupsyon sa ating bansa. At kung kayo nga rin merong opinyon kung sino ang nasa tama at nasa katuwiran, i-comment nyo na lang yan sa ating comment section para malaman ko rin ang inyong mga opinyon. So hanggang dito na lang tayo, at sana huwag nyo kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para hindi ka nahuhuli sa mga latest uploads natin. Iyon, salamat! Lugar na pugad ng mga kumakain ng tao sa ating mundong ginagalawan, marami pa talagang mga nilalang na hindi pa natutuklasan. At meron ding mga tao na sadyang may kakaibang talento at tinatawag nga silang superhuman. At kung mahilig ka nga sa mga ganitong video, sana huwag mong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon para lagi kang updated sa mga latest uploads natin. Salamat!